Isipin mong nagmamaneho ka sa lungsod. Ang isipan mo lumilipad nang biglang-bigla isang takot at butot balat na German Shepherd ang tumalon papasok sa iyong sasakyan sa pamamagitan ng bukas na bintana. Kita mo ang kanyang tadyang sa ilalim ng gusot niyang balahibo at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot. Sumiksik siya sa likod na upuan, nanginginig at sumasandal. Tinitingnan ka na parang ikaw na lang ang huling pag-asa niya. Bakit ikaw ang pinili niya? Ano ang tinatakasan niya? Wala pang ideya ang mag-asawang ito sa nakagugulat na katotohanang malalaman nila. At nang madiskubre nila ang dahilan sa likod ng desperadong pagtalon ni Max, nagbago ng hindi inaasahan ang kanilang buhay. Napabuntong hininga si Ana habang tinaasan ang air conditioning at hinigpitan ng hawak sa manibela. Ang karaniwang gulo ng trapiko sa lungsod ay nakapaligid sa kanya. Walang tigil na busina nang maiinit ang ulo ng mga driver. Ang papalubog na araw ay nagbigay ng gintong liwanag na sumasalamin sa mga gusali. Nagiging kaakit-akit ngunit nakakabulag. Pagod sa buong araw, sabik na siyang makauwi. Sa tabi niya, si Alex ay abala sa kanyang telepono, nakapatong ang paa sa dashboard, marahang humuhuni kasabay ng mahinang tugtog sa radyo. Kakaalis lang nila sa mas mataong kalsada nang biglang may nangyari. Mula sa gilid ng bangketa, isang bagay na puno ng balahibo at mabilis na galaw ang sumugod papunta sa kanila. Sa isang iglap, isang German Shepherd ang tumalon papasok sa bukas na bintana at dumiretso sa likod ng sasakyan. Napayugyog ang sasakyan nang biglang inapakan ni Ana ang preno. Ano yon? Napamura si Alex. Nalaglag ang kanyang telepono habang mabilis siyang lumingon. Napasinghap si Ana. Bumilis ang tibok ng puso niya nang lumingon siya sa likuran. Naroon isang napakapayat at maruming German Shepherd ang nakasalampak sa upuan, nanginginig ng husto. Kitang-kita ang kanyang mga buto, gusot at madungis ang kanyang balahibo at nakasukbit ang buntot sa pagitan ng kanyang mga paa. Nakadapa ang kanyang mga tenga at ang kanyang mga mata nanlilisik sa takot ay palipat-lipat ng tingin kay Ana at Alex para bang naghahanda sa kung anumang maaaring mangyari. Para siyang tumatakas mula sa isang matinding panganib. Nanginginig ang mga daliri ni Ana habang inilagay niya ang sasakyan sa park. Saan siya nanggaling? Bulong niya. Maingat na inabot ni Alex ang hawakan ng pinto at marahang binuksan ito. Okay, buddy, palabas na tayo. Ngunit bago pa niya matapos ang sinabi, napaatras ang aso at nagpakawala ng mahinang, nanginginig na ungol. Hindi ito mapanindak o nagbabanta. Ito ay isang tunog ng matinding takot. Napahinto si Alex. Ramdam ni Ana ang bigat sa kanyang dibdib habang mas tinitigan niya ang aso. Napakapayat nito, halos butot balat, at ang kanyang katawan ay parang handang tumakbo anumang oras. Alex, takot na takot siya, mahinang sabi ni Ana. Tumango si Alex, ramdam ang paninikip ng kanyang lalamunan. Hindi siya basta ligaw lang. Hindi lang siya naghahanap ng pagkain. Hindi rin ito aksidente. May tinatakasan siya. Lumingalinga si Ana sa bangketa, pilit hinahanap ang sagot. May humahabol ba sa kanya? Tumakas ba siya mula sa isang lugar, ngunit walang kahit anong senyales ng panganib? Walang kahit sino. Sila lang at ang nanginginig na asong ito. Muling ibinalik ni Ana ang tingin niya sa German Shepherd. Hindi ito gumalaw, nananatiling nakapisil sa likod na upuan, patuloy na nanginginig. Napalunok siya. Alex, hindi ko kayang basta siya paalisin, mahina niyang sinabi. Malalim ang buntong hininga ni Alex, hinaplos ang buhok niya sa pag-iisip. Hindi natin pwedeng iuwi ang bawat ligaw na aso. Baka may nagmamay-ari sa kanya. Muling tumingin si Ana sa nanginginig na aso. Mukha ba siyang inalagaan? Napatingin si Alex sa German Shepherd at unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Saglit na namayani ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Ang tanging naririnig ay ang mabigat at takot na paghinga ng aso. At sa isang bulong tinanong ni Ana,
Bakit kami ang pinili mo? Nanatili ang aso sa kanyang kinalalagyan, hindi kumukurap ang tingin, ngunit sa likod ng kanyang mga mata ay may lalim, hindi lang takot, kundi tila isang pagsusumamo. Sa sandaling yon, naramdaman ni Ana na hindi lang ito isang ligaw na aso, may mas malalim na dahilan kung bakit siya napunta sa kanila, at malapit na nilang matuklasan kung ano iyon. Umiling si Ana ng marahan. Hindi ko alam, pero hindi natin siya pwedeng basta paalisin. Tingnan mo siya, Alex, takot na takot siya. Muling lumingon si Alex sa aso, pinagmasdan ang kanyang butuhan na katawan, ang walang buhay na tingin sa kanyang mga mata at ang mahigpit na pagkapit ng buntot niya sa pagitan ng kanyang mga paa. Para siyang tuluyang nawasak. Malalim ang buntong hininga ni Alex bago dahan-dahang inabot ang glove compartment. Anong ginagawa mo? Tanong ni Ana. Tinitingnan ko kung may kahit anong pagkain dito na pwede niyang kainin. Muling napabuntong hininga si Alex at dahan-dahang inilagay ang piraso ng granola bar sa upuan malapit kay Max. Umaasang baka magkaroon ito ng lakas ng loob para kainin mamaya. Hindi natin siya pwedeng basta iwan ng ganito, Ana. Kailangan niya ng tulong. Tumango si Ana, mahigpit na hinawakan ang manibela. Kita niya sa mukha ni Alex ang pag-aalinlangan. Hindi niya sigurado kung tama bang kupkupin ang isang ligaw na aso. Pero nang tingnan niya ulit si Max, kitang-kita ang matinding takot nito at pakiramdam niya ay wala silang ibang pagpipilian. Dalhin natin siya sa bahay, pansamantala lang para siguraduhin nating maayos siya, mungkahi niya. Muling bumuntong hininga si Alex, unti-unting lumambot ang kanyang ekspresyon. Sige, pero kung may-ari siya, kailangan nating hanapin sila, sagot niya. Muling tumingin si Ana kay Max, matindi ang pakiramdam niyang hindi na siya pagmamay-ari ni Numan. Habang inilagay niya ang sasakyan sa drive, nanatiling hindi gumagalaw si Max. Patuloy na nakapisil sa sulok ng upuan, nanginginig pa rin ng walang tigil. Mahigpit pang hinigpitan ni Ana ang pagkakahawak sa manibela habang unti-unting lumalim ang paninindigan sa kanyang puso. Isang matinding trahedya ang sinapit ng asong ito, isang sugat na malalim at masakit. At ngayon, handa man sila o hindi, nasa kanila na ang responsibilidad na tulungan siyang makaahon. Ang biyahe pauwi ay parang walang katapusan. Bumigat ang hangin sa loob ng sasakyan, dala ang bigat ng kanilang sitwasyon. Paminsan-minsan, parehong lumilingon sina Ana at Alex kay Max na nakapisil pa rin sa likod na upuan. Hindi siya gumagalaw, ang kanyang payat na katawan ay nakadikit sa pinto at ang kanyang buntot ay nakapulupot ng mahigpit na halos hindi na makita. Napasinghap si Ana, muling nakaramdam ng kirot sa kanyang dibdib. Ano kayang pinagdaanan ng aso? Wala siyang magawa kundi hulaan ang masasakit na karanasan na nag-iwan sa kanya ng ganitong matinding takot sa tao. Binasag ni Alex ang katahimikan. Sa tingin mo, iniwan siya? Dahan-dahang tumango si Ana, mabigat ang kanyang loob. Kung nagkaroon man siya ng pamilya noon, hindi sila naging mabuti sa kanya. Napabuntong hininga si Alex at hinaplos ang kanyang buhok, halatang litong-lito. Hindi ko maintindihan sa dami ng sasakyang dumaan, bakit tayo ang pinili niyang salpukin? Sumulyap si Ana sa salamin at nahuli ang hungkag na tingin ni Max. Siguro naramdaman niyang aalagaan natin siya. Nanatiling tahimik si Alex hanggang sa makarating sila sa kanilang driveway. Isa pang hamon ang nasa harapan nila. Paano nila papapasukin si Max sa loob ng bahay? Pinatay ni Ana ang makina at lumingon sa likuran. Okay buddy, ipasok na natin kita sa loob ha? Hindi gumalaw si Max. Tahimik na lumabas si Alex at naglakad patungo sa likod ng sasakyan. Susubukan ko siyang buhatin. Nag-alala si Ana, bahagyang kinagat ang kanyang labi. Dahan-dahan lang, Alex. Maingat na binuksan ni Alex ang pinto at bahagyang yumuko. Ayos lang, buddy. Dadalhin ka namin sa isang mainit at ligtas na lugar. Ngunit bago pa man niya maabot si Max, biglang umurong ang aso.
at nagpakawala ng matinis, takot na alulong. Mabilis na inatras ni Alex ang kanyang kamay. Nakapagpigil hininga si Ana sa matinding kirot na naramdaman niya. Iniisip ni Max na sasaktan siya muli. Alex, sandali, subukan ko muna ito. Dinampot niya ang isang supot mula sa harapan ng sasakyan at kinuha ang natirang piraso ng manok mula sa kanilang pagkain kanina. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi ng kotse. Iniunat ang kamay na may hawak na pagkain, ilang pulgada lang mula sa ilong ni Max. Ayos lang boy, ligtas ka na sa amin. Napakilo si Max, inamoy ang pagkain, ngunit hindi pa rin gumalaw. Kita sa kanyang mga mata ang matinding pag-aagawan ng gutom at takot. Tahimik na pinanood ni Ana ang kanyang pag-aalinlangan. Ilang minuto ang lumipas at sa wakas bahagyang umusad si Max. Marahang inusog ang kanyang mga paa pasulong, isang maliit ngunit makabuluhang galaw. Sa katahimikan ng sandali, dahan-dahang ibinaba ni Max ang kanyang ulo at tinanggap ang pagkain mula sa kamay ni Ana. Naluha si Ana habang mahina niyang binitiwan ang isang buntong hininga. Good boy. Dahan-dahang kinain ni Max ang pagkain, ang kanyang katawan nananatiling naninigas, ngunit hindi na siya lubusang paralisa ng takot. Sinamantala ni Alex ang pagkakataon at kinuha ang isang kumot mula sa likod ng sasakyan. Maingat niyang inilatag ito sa payat na katawan ni Max bago siya marahang binuhat. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagpumiglas. Mabilis na binuksan ni Ana ang pintuan ng bahay habang bitbit ni Alex si Max papasok. Dahan-dahan niyang ibinaba ang aso sa sahig malapit sa sofa. Ngunit sa halip na mag-usisa sa paligid, hindi gumalaw si Max. Agad siyang sumiksik sa loob ng kumot. Mahigpit na nakakulupot na para bang nais niyang maglaho. Paluhod na pinagmasdan siya ni Alex, parang tuluyan na siyang sumuko. Bahagyang nabasag ang tinig ni Ana. Hindi pa niya alam kung ano ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Hindi niya alam kung ano ito. Bumuntong hininga si Alex at sumandal sa sofa habang si Ana ay nanatiling nakaluhod malapit kay Max na patuloy pa ring nanginginig. Iniiwasan niyang abutin o hawakan ito. Alam niyang hindi pa handa si Max para sa ganong uri ng paglapit. Ang mahalaga ay nandito na siya. Sa ngayon, sapat na iyon. Nabalot ng katahimikan ng sala, tanging ang mahinang pagtiktak ng orasan sa dingding ang maririnig. Isang mainit na liwanag ang bumalot sa silid mula sa lampara, ngunit may bigat sa hangin, isang tahimik na pasanin na hindi nila mabigkas. Hindi gumalaw si Max, nakapisil pa rin sa kumot na inilatag ni Alex. Ang kanyang payat na tagiliran ay dahan-dahang umaangat at bumababa sa bawat mahinang paghinga. Dilat ang kanyang mga mata, ngunit tila walang nakikita. Gising, ngunit hindi talaga naroroon. Nakalukso si Ana sa sahig, bahagyang nakadistansya kay Max. Pinagmamasdan siya ng mabuti. Gusto niyang yakapin siya, iparamdam na ligtas na siya, ngunit alam niyang kailangang dumating ang tiwala sa sarili nitong panahon, hindi maaaring pilitin. Samantala, si Alex ay nakasandal sa sopa, tahimik na ini-scroll ang kanyang telepono, naghahanap ng anumang impormasyon tungkol sa isang nawawalang aso na maaaring tumugma kay Max, ngunit wala siyang nahanap, tila walang naghahanap sa kanya. Sa ilalim ng kanyang hininga, mahina niyang sinabi, walang naghahanap sa kanya. Hindi na nagulat si Ana sa kawalan ng nag-aalala kay Max. Habang tinitingnan niya ang payat na katawan nito, ang mga peklat na natatakpan ng gusot na balahibo at ang malalim na lungkot sa kanyang kayumangging mga mata, naramdaman niya ang isang mabigat na buhol sa kanyang sikmura. Maingat siyang yumuko ng bahagya, bumulong sa mahinahong tinig. Hindi mo na kailangang matakot, buddy. Hindi ka namin sasaktan. Sa kanyang mga salita, bahagyang gumalaw ang mga tainga ni Max, isang halos hindi mapansing tugon, ngunit isang unang senyales ng reaksyon sa kanyang presensya.
Malalim na bumuntong hininga si Alex. Inilapag ang kanyang telepono sa tabi. Sa tingin mo, nakapasok na siya sa isang bahay dati? Umiling si Ana. Kung nakapasok man siya, sigurado akong hindi iyon isang lugar kung saan siya ligtas. Muling namayani ang katahimikan bago bahagyang gumalaw si Max. Isang maliit na pag-adjust lang, ngunit sapat para mapansin nila. Inunat niya ng kaunti ang kanyang mga paa at unti-unting lumuwag ang kanyang pagkakakulupot. Ang kanyang paghinga kahit pa nanginginig pa rin ay nagsimulang maging mas pantay. Ramdam ni Ana ang isang bahagyang kirot sa kanyang dibdib, isang maliit na hakbang ngunit isang senyales ng unti-unting pagbuti. Tumingin siya kay Alex at marahang nagmungkahi, siguro dapat nating paliguan siya bukas. Bahagyang tinaas ni Alex ang kilay. Sa tingin mo, papayag siya? Kinagat ni Ana ang labi niya, nag-iisip. Wala siyang gaanong pagpipilian, sobrang dumi niya at baka magka-impeksyon ang mga sugat niya sa paa. Nang muling lumingon si Ana kay Max, nakita niyang nakakulupot pa rin ito. Hindi pa rin lubusang kampante, pero hindi na rin mukhang naghahanda sa mas masahol pang mangyayari. Isang maliit na pagbabago, halos hindi mapansin, ngunit napakahalaga. Minsan, ang pinakamaliit na hakbang pasulong ang may pinakamalalim na kahulugan. Dumaan ang sikat ng araw sa bintana ng sala, binahan ng ginituang liwanag ang sahig na kahoy. Nakaupo si Ana sa sofa, hawak ang isang tasa ng kape. Ang tingin niya nananatili kay Max na nakasiksik pa rin sa kanyang kumot. Halos hindi siya gumalaw magdamag kahit pa may inilagay silang mangkok ng tubig at pagkain sa tabi niya. Hindi niya ito ginalaw. Ang tanging kinain niya ay ang piraso ng manok na inabot sa kanya ni Ana kagabi. Malalim siyang huminga bago inilapag ang tasa sa mesa. Kailangan na natin siyang linisin ngayon, Alex. Punong-puno siya ng dumi at mukhang kailangan ding gamutin ang ilang sugat niya. Napakamot sa mukha si Alex, halatang pagod at bagong gising. Oo nga, pero paano mo paliliguan ang asong ni hindi man lang bumabangon? Tumingin si Ana kay Max. Dahan-dahan nating gagawin, magkasama tayo. Napayaon si Alex, iniunat ang mga braso bago tumayo. Sige, subukan natin. Pero kung masyado siyang mataranta, titigil tayo. Tumango si Ana, sumasang-ayon. Dahan-dahan silang lumapit kay Max, maingat na hindi siya biglan. Bahagyang gumalaw ang kanyang mga tenga nang maramdaman ang kanilang presensya, ngunit nanatili siyang naninigas. Lumuhod si Ana sa tabi niya, nagsalita sa isang mahinahong tinig. Hey buddy, kailangan ka naming linisin, okay? Pangako, magiging maingat kami. Lumipat ang tingin ni Max sa kanya, maingat pa rin, ngunit may bahagyang sigla na sa kanyang mga mata. Inabot ni Alex ang isang tali at dahan-dahang isinukbit ito sa leeg ni Max. Hindi bilang panali, kundi para lang magkaroon sila ng kaunting kontrol kung sakaling magpanik siya. Nang maramdaman ang tali, mas lalong nanigas si Max. Bumilis ang tibok ng puso ni Ana. Natakot siyang baka ito na ang magiging huling hakbang bago tuluyang umurong ang aso. Ayos lang, Max. Walang mananakit sa'yo. Bulong niya ng may lambing. Bahagyang hinila ni Alex ang tali, sapat lang para hikayatin siyang tumayo. Saglit na hindi gumalaw si Max, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nagawa niyang itulak pataas ang sarili. Napasinghap si Ana. Sa unang pagkakataon, mula nang dalhin nila siya sa bahay, tumayo si Max. Nanginginig ang kanyang mga paa sa bigat ng sarili niyang katawan. Sobrang payat na parang babagsak siya anumang oras, pero pinilit pa rin niyang bumangon. Makapal ang emosyon sa tinig ni Alex. Good boy. Muling iniunat ni Ana ang kamay niya at sa pagkakataong ito, hindi umurong si Max. Hindi niya hinanap ang haplos ni Ana, ngunit ang pagtanggap niya sa presensya nito ay isa ng malaking hakbang pasulong. Maingat nilang inakay si Max papunta sa banyo, bawat galaw niya mabagal at tila nag-aalangan. Pagsapit nila sa bathtub, nanginginig na ng husto
ang buong katawan niya, isang halong panghihina at matinding takot. Patuloy na mahinahon ang boses ni Ana. Alam kong nakakatakot ito, buddy, pero magiging mas maginhawa ang pakiramdam mo pagkatapos. Maingat na itinakda ni Alex ang tubig sa maligamgam na temperatura pagkatapos ay kumuha ng maliit na tabo at dahan-dahang ibinuhos ang tubig sa maruming balahibo ni Max. Ngunit sa sandaling sumayad ang tubig sa kanyang katawan, biglang umatras si Max, halos bumangga sa gilid ng bathtub. Nakita nilang bumilis ang paghinga ni Max, nanigas ang kanyang katawan na parang estatwa. Kumirot ang puso ni Ana. Ano ang pinagdaanan niya noon? Ilang beses na kaya siyang nasaktan para magkaroon ng ganitong matinding takot. Lalo pang pinakalma ni Ana ang kanyang tinig, halos isang bulong. Ayos lang, Max. Hindi ka namin sasaktan, pangako. Pinahid ni Alex ang shampoo sa kanyang mga palad bago maingat na ipahid ito sa balahibo ni Max. Sa simula, naninigas si Max. Ang katawan niya ay sobrang tensyonado na halos hindi na komportable, ngunit hindi siya pumalag. Pagkatapos, habang hinuhugasan ni Alex ang shampoo, naglabas si Max ng isang mahabang, nanginginig na buntong hininga, isang palatandaan ng pagpapakawala. Naramdaman ni Ana ang pagbigat sa kanyang dibdib. Nagsisimula na siyang magpakalma, napansin niya maingat ang kilos ni Alex at malumanay ang kanyang boses. Oo, unti-unti niyang nauunawaan na wala tayong masamang intensyon. Habang hinuhugasan ng tubig ang natitirang bula mula sa kanyang balahibo, lumambot ang kilos ni Max, hindi na gaanong matigas ang kanyang titig. Nang kunin ni Alex ang tuwalya, kusang lumapit si Max sa kanya, hindi dahil sa takot kundi sa sarili niyang kagustuhan. Nanikip ang lalamunan ni Ana, maliit na kilos lang ito ngunit para kay Max napakalaki ng kahulugan. Tahimik ang banyo maliban sa paminsan-minsang pagtulo ng tubig. Nakatayo lang si Max, ang basang balahibo niya ay dumikit sa kanyang payat na katawan at ang kanyang mga tadyang ay malinaw na nakahugis sa ilalim ng balat. Lumuhod si Ana sa tabi niya, dahan-dahang pinunasan siya ng tuwalya, sinisigurong banayad ang kanyang galaw. Nakatayo si Alex, may hawak pang isa pang tuwalya, handang kumilos kung sakaling magpakita si Max ng pagkabalisa, ngunit walang dumating. Sa unang pagkakataon mula nang sumakay siya sa kanilang sasakyan, hindi na siya nanginginig. Bumuhos ang emosyon ni Ana. Ang galing mo, kaibigan! Tumingala si Max sa kanya, ang malalalim niyang kayumangging mata ay may bahagyang tanda ng kaginhawaan. Bagamat may natitirang alinlangan at takot, may bahagyang pagbabago na. Maingat na lumapit si Alex at lumuhod sa tabi nila. Mas okay ka na ba, buddy? Tanong niya ng banayad. Napatingala si Max sa boses ni Alex. At sa hindi inaasahang sandali, lumapit siya at marahang sinundot ng kanyang ilong ang tuhod ni Alex. Natigilan si Alex at nanlaki ang mata ni Ana. Isang saglit lamang ito, isang saglit na haplos, ngunit ito ang unang tunay na tanda ng tiwala. Bumuga ng hininga si Alex, halos pabulong ang kanyang boses. Napansin mo yon? Tumango si Ana. Pinipigilan ang mga damdaming bumibigat sa kanyang dibdib. Nag-effort si Max para makipag-ugnayan. Maliit na kilos lang ito pero para sa kanila, napakalaki ng ibig sabihin. Dahan-dahang iniunat ni Alex ang kanyang kamay, nakabukas at malapit sa sahig. Saglit na natigil si Max, pagkatapos ay unti-unting hinayaan niyang mahaplos ni Alex ang kanyang basang balahibo. Dahan-dahang naglabas ng buntong hininga si Ana, hindi niya napansing hinahawakan niya ito mula kanina. Napalunok si Alex. Good boy. Nanatiling hindi gumagalaw ang buntot ni Max, naninigas pa rin ang kanyang katawan. Ngunit hindi na siya lumayo. Mabilis na pinahid ni Ana ang luhang tumulo bago pa ito mapansin ni Max. Dalhin na natin siya sa isang mainit na lugar. Tumango si Alex at marahang inalalayan si Max papunta sa sala.
Ngunit sa pagkakataong ito, naglakad si Max sa sarili niya. Hindi siya binuhat, hindi siya pinilit. Sa unang pagkakataon, siya mismo ang pumili na manatili. Kinuha ni Ana ang isang malinis na kumot at inilatag ito malapit sa sofa. Para sa iyo ito, buddy. Dahan-dahang humiga si Max sa malambot na tela. Payat pa rin, ngunit hindi na gaanong hungkag ang kanyang tingin. Umupo si Alex sa tabi niya sa sofa at sumunod si Ana. Tahimik silang nanatili roon. Pinapanood si Max habang komportable siyang humihiga. Pagkatapos, naglabas siya ng isang mahaba, malalim at pagod na buntong hininga. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hinayaan niyang makapagpahinga ang sarili. Nanikip ang lalamunan ni Ana sa dami ng emosyong bumalot sa kanya. Alam niyang mahaba pa ang kanilang tatahakin. Hindi pa lubusang gumagaling si Max, ngunit sa sandaling iyon, sa ilalim ng init ng kumot at sa piling ng mga taong tunay na nagmamalasakit sa kanya, hindi na siya nag-iisa. At para sa ngayon, sapat na iyon. Pumasok ang sinag ng araw sa bintana ng sala, nagbibigay ng banayad at mainit na liwanag kung saan nakayakap si Max sa kanyang kumot. Basa pa ng kaunti ang kanyang balahibo mula sa paliligo kagabi, ngunit maaliwalas ang kanyang itsura. Sa unang pagkakataon, mula nang iligtas nila siya, mahimbing na siyang natutulog. Naupo si Anna sa mesa sa kusina, malamig at nakalimutan na ang kanyang kape habang pinapanood lang siya. Hindi niya inasahang makikita ang eksenang ito ng ganito kaaga. Pumasok si Alex sa kusina habang kinukusot ang kanyang mga mata. Tulog pa ba siya? Tumango si Ana. Oo, at parang ngayon lang siya totoong nakaramdam ng ligtas. Umupo si Alex sa tabi niya at kinuha ang kanyang telepono. May iniisip ako, paano kung tayo na lang ang mag-alaga sa kanya? Nagulat si Ana at tumingin kay Alex. Siya lagi ang maingat sa mga desisyon, laging nag-aalala tungkol sa paghahanap ng tunay na may-ari ni Max at nagdadalawang isip sa ideya ng pag-aampon ng isang aso sa lansangan. Ngunit ngayon, siya mismo ang nagmumungkahi na alagaan nila ito. Sa tingin mo ba walang naghahanap sa kanya? Tanong niya. Umiling si Alex. Sinuri ko ulit kaninang umaga. Walang ulat ng nawawalang aso, walang poster, wala kahit ano. At tingnan mo siya, sa tingin mo ba inalagaan siya ng maayos? Nanikip ang lalamunan ni Ana. Alam na niya ang sagot. Lumingon siya kay Max, pinagmamasdan kung paanong ang dating takot niyang katawan ay unti-unting lumuwag, nakahiga ng komportable sa kumot. Kung aalagaan natin siya, kailangan nating gawin ito ng tama, Alex. Ang dami niyang pinagdaanan. Tumango si Alex ng seryoso. Ibibigay natin sa kanya ang tahanang nararapat sa kanya. Isang mainit na ngiti ang bumalot sa mukha ni Ana habang lumapit siya kay Max at lumuhod sa tabi nito. Hey, buddy, gusto mo bang manatili sa amin? Sa tunog ng kanyang boses, gumalaw ang mga tainga ni Max at dahan-dahang dumilat ang kanyang malalalim na kayumangging mata. Sandali siyang naguluhan, tila nakalimutan niya kung nasaan siya. Pagkatapos, iniunat niya ang kanyang mga paa at naglabas ng isang malalim, mahaba at kalmadong buntong hininga. Saglit na tumigil si Ana bago iniabot ang kanyang kamay. Binibigyan siya ng pagkakataong lumapit sa sarili niyang kagustuhan. Sandaling pinagmasdan ni Max ang kanyang kamay bago ito tuluyang dumikit ng kanyang ilong sa palad ni Ana. Isang mahina at masayang tawa ang lumabas kay Alex. Sa tingin ko, oo ang sagot niya. Napuno ng luha ang mga mata ni Ana habang marahang kinamot niya ang likod ng tainga ni Max. Simula nang sumakay siya sa kanilang sasakyan, hindi kailanman gumalaw ang kanyang buntot. Ngunit ngayon, bahagya itong pumagitna sa ere at dahan-dahang pumagaspas. Mabagal at tila may pag-aalinlangan, ngunit hindi maikakaila. Iyon ay may napakalalim na kahulugan. Pinili sila ni Max at sa pagkakataong ito, hindi na siya muling maiiwan.
Ang paglalakbay ni Max ay hindi lamang tungkol sa paglaban para mabuhay. Ito ay isang paghahanap ng pagmamahal, tiwala at bagong simula. Mula sa pagiging takot at ligaw na aso, natagpuan niya ang tahanang tunay na para sa kanya. Ngunit ilang aso pa ang katulad ni Max na naroon, hindi napapansin, naghihintay na mapansin sila, mabigyan ng pagkakataong maramdaman ang seguridad. Kung naantig ka sa kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notifications upang hindi mo makaligtaan ang iba pang kwentong nagbibigay inspirasyon. At kung naniniwala kang bawat aso ay nararapat sa pangalawang pagkakataon, ibahagi ang video na ito sa isang taong may malasakit sa mga hayop. Sama-sama, kaya nating gumawa ng pagbabago.